kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Rhea. Sa kasalukuyan, masasabi kong masaya ang aking buhay dahil maayos ang aking pamilya. Pareho kaming may magandang trabaho ng aking asawa at malayo sa anumang karamdaman. Gayon din ang aming 2 anak. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang dahilan kung paano ako nakarating sa kung saan man ako naroroon ngayon. At naway, ito ay kapulutan ninyo ng aral. Narito po ang aking kwento. Ay, nasaan na yung mga anak mo? Gabi na, wala pa rin. Nasa computer shop si Paolo. May ginagawang project. Baka mamaya pa yun matapos. May research kasing tinatapos yung si Kuya Paolo, Tay. Tapos si Ate Rhea naman, may... Nay! Oh! Tay! Ayan na. Ayan na pala si Ate Rhea. Nay! Tay, Mayet! Dean's lister na naman ako! Ako talaga? Salamat sa Diyos! Ang galing-galing mo talaga, Ate! Ibig sabihin, 100% ang scholarship ko sa susunod na school year, Nay! Naku, hindi na sayang ang lahat ng pagsusunog ko ng kilay gabi-gabi. Salamat sa Diyos. 2 semester na lang. Makakagraduate ka na sa kolehiyo. Oo, Nay. At kapag nakapagtapos na ako at nakakuha ako ng trabaho, hindi na kayo maglalako ng isda. Si tatay hindi na rin magbibilad sa palayan araw-araw para lang may panggastos tayo, hindi ba, Tay? Kumain ka na ba? Kumain ka na muna. Masama na lilipasan ng guto. Opo, Tay. Magbibihis po muna ako. Rhea? Oh, anak. Bakit naririto ka po sa kusina? 10:00 na. Nakauwi na rin si Paolo. Bakit hindi ka pa natutulog? Oh, umiiyak ka ba? Huwag niyo ako alalahanin ni Nay. Ay, bakit ka umiiyak? Hindi ko lang mapigilan. Eh, bakit nga? Kanina, ang saya-saya mo. Nagtataka lang ako kay tatay. Pakiramdam ko, hindi man lang siya natutuwa kapag may mga achievements kami ni na Paolo at Ellen sa eskwelahan. Noong mga elementary pa lang kami, kahit palagi kami first honor, ni minsan hindi man lang siya pumunta sa recognition at graduation namin. Noong high school, ganun din. Ni minsan hindi pa siya umakyat sa stage para sabitan kami ng medalya. Bakit ganun? Bakit ganun siya, Nay? Hindi ba siya masaya sa mga naabot namin? Anak, Pag bumibisita dito sa bahay ang mga klase namin, di man lang niya batiin. Napipilitan lang ba siya na papag-aralin kami? wag. Huwag ka mag-isip ng ganyan sa tatay mo. Kung napipilitan siya, sana may narinig na kayo sa kanyang hindi maganda. Pero bakit ganun siya, Nay? Bakit parang wala naman sa kanyang halaga mga munting tagumpay namin ni Paolo? Bakit, Nay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambo? Bakit? Anong gagawa mo rito sa kwarto? At saka ano yung tinatago mo dyan sa likuran mo? Wala. May makatir dito sa likod ko, kinakamot ko. Bakit ba? Yung baon mo, nasa mesa na. Kunin mo na lang. Baka makalimutan mo na naman. Wala kang tanghalian mamaya. Maglalako ko ng isda hanggang sa kabilang barangay. Oo, sige. Ako nang bahala.
Mauna ka nang lumabas. Kukuha pa ako ng damit na pamalit ko mamaya. O siya, sige. Kapag masyado ng tirik yung araw, magpahinga ka muna, ha? Uso raw ngayon yung, heat stroke yata yun. Masama ang masyado nabibilad sa sikat ang araw. Tandaan mo, mawawala ng saysay ang pagsisikap natin araw-araw kung buhay naman natin ang malalagay sa peligro. Pahinga mo. Sila paring munding ito. Mga kaibigan niya, nagiinuman na naman. Pare, lapit ka muna rito. Mainit na nga ang panahon. Nagpapainit pa kayo. Ito kasi si Baldo. Nanalo sa sabong. May itinira naman si Maring Cora kahit papano sa wallet niya. Kaya ipinambili namin ng pampainit. Tagay ka muna. Ay, hindi. Isa lang. Wag na. Gutom na ako Baka humilab ang sikmura ko. Maiwan ko na kayo, ha? Sandali, pare. Yung anak mong bunso, panay ang computer. Masyadong magastos yan. Mabuti pa, bilhin mo na lang yung second-hand na computer namin sa bahay. Pwede pa yon. Talaga? No. Baka pwedeng ikwento mo kay Mrs. Bakit hindi ikaw na lang ang magsabi? Mas mainam kung siya na lang ang alokin mo. Pero huwag mo sasabihin una mo kung inalok, ha? Aha? Talaga, Nay? Sa atin tong computer na to? Oo. Yay! May magagamit ka na, kuya. Hindi ka na magpupunta sa computer shop. Anong ako? May magagamit na tayo, kamo. Second hand lang yan. Kasi, hindi naman natin kayang bumili pa ng bago. Ayos na ito, Nay. Oo nga, Nay. Mukhang bago pa naman, oh. Hindi naman yata ito masyadong nagamit. Ingatan nyo yan. Sabi kasi ni Paring Munding, 2 taon na raw yan na ginagamit ng anak nila. Nakagraduate na, nakakuha na maayos na trabaho. Kaya nakabili na ng bago. Inalok niya sa akin yan isang araw. Salamat po, Inay. Walang anuman. Hanggat kaya namin ang tatay niyo, sisikapin namin na maibigay ang lahat ng pangangailangan niyo. Nay, saan nga pala kayo kumuha ng pambili nito? Nung inalok sa akin ni Paring Munding, inalok ko rin sa tatay niyo. Buti na lang may konting ipon pa siya. Alam niyo naman ng tatay niyo, gusto niya lahat ng kailangan niyo na ibibigay. Ambo, may paparating na bagyo. Paano yung palay natin? Ipagagapas na natin na mas maaga kahit hindi pa gaanong hinog. Pag natuloy ang bagyo, tiyak na babahain yung palayan natin. Mabuti pa nga. Tay! Bakit? Bakit ba? Ano nangyari? Nagsisigaw ka dyan. Kumlandi ako! Totoo? Kumlandi ako! Diyos ko, maraming salamat po. Nagbunga lahat ang mga sakripisyo mo. Salamat naman po. Ambo, cum laude anak natin. Mabuti naman. Maiwan ko muna kayo't maghahanap ako ng makakatulong sa paggapas ng palay. Nay, si tatay, mukhang hindi na naman masaya. Ano ka ba? Hindi ka na nasanay sa tatay mo. Hindi lang kasi marunong ang tatay niyo magpakita ng totoo niya nararamdaman. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam kong napakasaya niya para sa iyo. Congrats, ate. Gagraduate ka na. At cum laude pa. Salamat. Sa susunod na taon, ikaw naman. Tapos, ikaw naman, Mayet. Sisiguruhin ko, Ate Rhea, magiging cum laude din ako. Ang goal ko talaga, maging summa cum laude. Aba, mas mataas yan ah. Oo, para ipagyabang din ako ni tatay sa mga kainuman niya. Ha? Kainuman, kuya? Hindi ko pala naikwento sa inyo. Sabi ni Ninong Munding, napilit daw nilang tumagay nung isang gabi si tatay. Nakalimang tagay pa lang daw, nalasing na. At take note ha, wala raw ibang bukang bibig kundi ikaw, ate. Ipinagyayabang daw sa kanila na may anak siyang makakagraduate na sa kolehiyo, tapos cum laude pa. Ha?
Idi-isa-isa pa nga ang mga award mo mula nung elementarya ka eh. Pati yung mga sinalihan mong contest dati. Talaga? Sabi ko na maluluha ka eh. Kanina nga, naluluha rin ako nung ikinuwento ni Ninong yan. Paolo? Tama si nanay. Hindi lang talaga marunong si tatay na mag-express ang nararamdaman niya. Pero ang lahat ng mga maliliit at malalaki nating tagumpay, itinatago niya sa puso niya. Sabi nga, di ba, kung ano ang laman ng puso, siya ang lumalabas sa bibig ng tao. Tay? Tay, paalis na po ako. Iiwan ko na lang po itong polo ninyo. Polo? Opo. Binili ko po yan galing sa konting ipon ko. Suotin po ninyo bukas sa graduation. Gusto ko po na kayo ang sumama sa akin bukas. Naku, ang nanay mo na lang. Hindi naman ako bagay sa mga ganyang seremonya. Hindi nga ako marunong magsuot ng sapatos. At nakakahiya. Ang dumi ng mga kamay ko. Puro pakalyo. Baka kung kailangan doon na makipagkamay sa mga tao, nakakahiya. Ang amoy ko, amoy kalabaw. Baka kung ano pa ang sabihin ng mga guro at kaklase mo. Kaya po ba ayaw ninyong nakikipag-usap sa mga kaklase ko? Kapag pumupunta sila dito? Kasi yan ang iniisip nyo. Ano naman ho, kung puro kalyo at marumi ang kamay ninyo. Tayo ang bawat kalyo at duming yan ay simbolo ng marangal ninyong paghahanap buhay para sa amin. Ano naman ho, kung mabaho kayo? Ang amoy po ninyo ay galing sa tumatagaktak ninyong pawis para maigapang kaming tatlong magkakapatid at mabigyan ng magandang kinabukasan. At kahit kailan, Tay, hindi namin kayo ikahihiya. Kung kailangan namin ipagsigawan na ang tatay namin ay isang magsasaka, gagawin namin. Hindi namin ikakahiya ang isang mabuting, masipag at responsableng padre de pamilya. Higit sa lahat, kayo ang pinili ng Diyos na maging tatay namin. At dahil dyan, Tay, napakapalad namin. Sa unang pagkakataon, dumalo si tatay sa graduation ko. Isa yon sa pinakamasayang araw sa aking buhay. May mga pagkakataon mang hindi natin nauunawaan ang ating mga magulang, hindi natin maikakailang ang dahilan ng bawat pagpapagal at pagsasakripisyo nila para sa atin ay pagmamahal. Ang pagmamahal na yon ang nagdala sa akin kung nasaan man ako ngayon. Ako po si Rhea at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Leonel Benamin, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rhea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang.
So tuwing madala pa ako, sila ang tumutulong sa akin bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Una na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo, kaya naiinis ka. Hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Walden. Anak, pinangangaralan ka lamang ng tatay mo. Dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Pagkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bihira talaga, sermon na naman. Oo, mag-iingat na ako. Dito ka susunduin ng jowa mo? Bakit detach? Para hindi ako masermonan ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Pumayag ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Oo nga pala, Rika. Sige na, pumayag ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga. Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka nang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. Hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden. At mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo nang makisama sa lalaking yun. Paano naman sila Chanelia at si Joming? Di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko. Wow, ang ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa iyo. Talaga? Naman. Totoo yan, ah. Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, 2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila. Dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Kung batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. At kapag wala pa pangaralan nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan niyang pakikipag-live-in. Chang, sana, huwag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Aka! Bakit daw ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na makontak ng city mo eh.
Punta kasi kami ni Warden sa Boracay. Sa linggo kami roon. Yung ganda pala doon, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nagbagyo din kami. Isang linggo din kami doon. Ikaw talaga, ha? Alam mo, alala sa'yo sila Chang at Chong. Di na ako babalik doon. Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Walden. Yun na lang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko rin obligasyong batayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matagtagalan ka bago makabalik dito? Oo, Myla. Bakit? Nakakahalata na si Merced. Miss ko. Mayroon na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya. Ne? Sana kasi, walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera eh. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Shanelia, may sakit ko pala si Chong. Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kaming may nararamdaman. Pareho kami inuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Buti pa inom muna ako ng tubig para mawala ang pag-ubo ko. Ay, apoy daw. Masilip ka. Natayo ako dito. Rico? Nakasalalam mo na. Jobing! 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 Sunog! Jobing! Ba't mausok? Sunog! Kailangan ka kalabas tayo dito. Tumayo. Kailangan pa kalabas tayo dito. Naklolo! Tulungan niyo kami! Sino sila? Ikaw ba si Myla? Oo. Ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi. Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak. Ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang man sa iyo to. Mukha ko! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo, nagpunta agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako. Dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden. Nilalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Merong pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka nabulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala noon pa, hinawalayan ko na si Walden. Ay, yun talagang hirap eh.
Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay. Dahil sa pagmamahal ko kay Walter. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon siyang at Chong. Ha? Hindi kita paintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Hindi naman dito bahay namin. Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar niyo. At nadamay ang bahay niyo. Ha? Hindi. Hindi na nila nakayanang lumabas sa bahay niyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, parehas silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Ay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama niyo lang ako. Patawarin niyo ako, Inay. Inay. Patawad. Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, hindi maibabalik pa. Ang buhay ni na Inay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At itong aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Mga nagsiganap, si Kit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Choleng. Hindi madali ang maging natay. Nanay at tatay sa 3 anak na lalaki. At itong nadama ko nang pumanaw ang aking asawa. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. James? Ikaw na ba yan? Nay, may kasama po ako. Oh, sino yan? Ako po si Edith, Nanay Choleng. Nanay Choleng? Asawa ko na po siya, Nay. Nagpakasal na po kami sa West. Nag-asawa ka nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Pasensya na kayo. Buntis na si Edith.
En layo nitong atin doon sa Maynila eh. Kaya ang ginawa namin, nagpakasal na kami bago pumarito. At magkakaanak na pala kayo? Opo, nanay. Magkakaapo na po kayo. Ay, Diyos. Ang problema na wala po akong trabaho ngayon. Natapos na po ang kontrata ko sa pinapasukan ko, kaya naisip ko, dito na muna po kami. Sige. Sige, dumito kayo. At dito ka na rin sa probinsya natin maghanap ng trabaho. Pambihira naman si James, no? Hindi na nga nakatulong dito. Nagdala pa ng dagdag palamunin. Oh, nagsalita, nakakatulong. Hoy, Mark, kahit nagbibisyo ako, pera ko naman ang ginagamit ko. Kita ko yun sa pamamasada ng tricycle. Oo, pero mali pa rin yun, George. Dahil ikasisira ng buhay mo ang bisyo mo. Nay, gusto ko lang naman maging happy. Ang hirap yatang mamasada ng tricycle maghapon. Kaya tama lang na mag-relax naman ako. Masama sa katawan ng droga, anak. Masama sa utak. Nay naman eh. Kunti lang naman ang binabata ko. Tama si Inay, Kuya George. Saka paano kung mahuli kayo ng mga pulis? Eh, di kulong ka. Hoy, ikaw huwag ka nang sumali sa pagsisermon sa akin ni Inay. Suntukin kita dyan eh. Ikaw lang naman inaalala ko, Kuya eh. Ano ba kayo? Pero kung ayaw mo, di okay. Nay, pengi naman ng 100 oh. Eh, basketball kami ng tropa ko ngayon eh. Siyempre, kailangan ko ng baon. Ang galing mo, Manermon. Eh, pabigat ka rin kay Inay. Pwede ba tumigil na nga kayo? Mas matutuwa ako kung lahat kayo magbabago at magkakaroon ng direksyon ng buhay. Itong bayad ko sa kinyo kung mga balot, tsaka itlog na maalat, Choleng. Choleng! Aha? Ko? Ano ika mo, Leonie? Taong ito, oh. Sabi ko, ito yung bayad ko. Siya kinuha kong balot at itlog na maalat. Ay, salamat. Pasensya ka na sana, ha? Kasi hindi ko agad napansin. May iniisip lang kasi ako eh. Nako, ay alam ko na. Yung mga anak mo, no? Ay, nalulungkot lang ako. Dahil kahit nasa hustong edad na sila, wala pa rin direksyon ang kanilang mga buhay. Si George ko na panganay, may bisyo. Si James naman, wala ngang bisyo. Pero nag-asawa naman ang hindi malaman nagpapaalam sa akin. Itong si Mark, kusang huminto sa pag-aaral. Mas gusto pa yung makibarkada. Pare-pareho sila na para bang hindi pinahalagan yung mga pagsisikap ko. Pambihira din naman yung mga anak mo. Ay, buti na nga lang at kumikita ka doon sa pagtitinda mo ng balot at itlog na maalat. May pensyong ka rin tinatanggap. Buhat doon sa bumanang mga asawa. Oo. Hindi rin kami umuupa ng bahay. Pero alam mo kung wala ang latang yun, ako, Jack, gutom kami. Eh, wala namang isa sa kanila na nakakatulong na sa akin eh. Gusto ko sana makita na kahit matanda na ako, nasa maayos naman silang kalagayan. Yun naman naligaya nating mga magulang, di ba? Yung bang kahit mawala na tayo, eh maiiwan nating maayos ang buhay ng ating mga anak. Kaso, kailan pa kaya mangyayari yun sa mga anak ko, Leonie? Eh, huwag ka mawala na pag-asa, Choleng. Ay, sabi nga, habang may buhay ang tao, eh, may pag-asa. Kaya huwag may suko yung mga anak mo. Patuloy kang tumalangin para sa kanila. Tandaan mo, walang imposible sa kanya. Ay, Choleng. Umalis na po ba si James? Oo, Edith. Hindi ka na nga niya ginising. Pupuntahan daw niya yung ina-applyan niyang trabaho. Sana naman matanggap na siya. Eh, sana nga. At pag may trabaho na si James, sikapin niyo makaipon. Para sa panganganak mo. Wala, sige, kumain ka na. Nakaluto na ako ng agahan. Oo. Nay, maglalaba po ba kayo ngayon? Ay, oo. Marami-rami na rin tumadamit kong labahin eh. Pakilaban na rin po yung mga damit namin. Masama po kasi yung pakiramdam ko eh.
nadinig ko, Kuya James. Inutusan ni Ate Edith si Inay na labhan ang mga damit nyo. Si Inay naman, nilabhan. Hindi tama ang ginawa ng asawa mo, Tol, ha? Ipagpalagay na nating masama ang pakiramdam niya. Ay, huwag siya maglabang ngayon. Sa ibang araw niya gawin. Hindi yung gagawin niyang utusan ng nanay natin. Oo. Kuya, Mark, hindi ko alam ang ginawa ni Edith. Kaya nga sinabi ko sa'yo, Kuya, para pagsabihan mo si ate. Para wag na niyang ulitin yun. Pambira, hindi na nga tayo makatulong kay Ermat. Gagawin pa nating alila. Ay, huwag naman sanang ganon. Hindi tama yun, Edith. Masama nga ang pakiramdam ko. Hindi maglaba ka pag ayos na ang pakiramdam mo. Hindi yung ipalalaba mo kay Inay yung mga damit natin. Pinahiya mo ako sa mga kapatid ko eh. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Ano nga pala yung magandang balita mo? Natanggap na ako sa trabaho. Ha? At bukas, magsisimula na ako. Ay, salamat naman. Sa sweldo ko, simulan na natin ang pag-iipon. Ayoko naman na lagi na lang tayong umasa kay Inay. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo. Natuwa ako na marinig ko ang pag-uusap ni na James at Eddie. Doon ko nadama, may pagpapahalaga rin pala sa akin ang aking mga anak. Mga ring hindi lang nila maipakita sa iyo yung pagpapahalaga. Dahil nadadalig sila ng kahinaan na siyang mahadlang sa kanila sa pagtahak sa matuwid na landas ng buhay. Tama ka, Leonie. Kaya sisikapin kong alalayan ang aking mga anak para mapagtagumpayan nilang iwan ang kanilang mga kahinaan. Nay! 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 Mike! Nay! Oh, Nay! nandito ako sa kusina! Nay! 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 Si Kuya George po! Bakit? Ano nangyari sa kuya mo? Hinuli po ng mga pulis! Ha? Oo! Nakuha sa kanyang ilang gramo ng shabu! George! Anak ko! Inay, patawad po. Hindi ako nakinig sa inyo. Kahit narito ako ngayon sa kulungan. Parang hindi ko makakaya makita ka nakakulong dito. Nadudurog ang puso ko, anak. Patawad po. Ang laki ko na, pero binigyan ko pa kayo ng problema at sama ng loob. Susubukan kong gumawa ng paraan, anak, para makalaya ka. Maraming salamat po. Pero sakaling hindi kayo magtagumpay, hindi po ako magdaramdam, Inay. Dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Anak, magpagabait ka rito, ha? At hihintayin namin ang paglaya mo. Nay! May pasalubong po ako sa inyo. Ang paborito niyong pansit. Eto, may kasama rin po itong mainit na pandesal. Abay, mala! Oh, ano ba okasyon? Wala namang merong birthday. Gusto ko po, sabay-sabay tayong magmerienda ni na Kuya James at Ate Edith. Bakit nga, Mark? Ano ba meron? Nay! Pumasa ako sa scholarship test ng isang vocational school dito sa atin. Ibig sabihin? Opo, Nay. Mag-aaral na uli ako. At wala po kayong gagastusin. Libre po ang matrikula ko doon. Diyos ko, salamat naman. Naisip mo mag-aaral uli. May part-time job na rin po ako. At doon ko naman kukunin ang baon ko sa pagpasok. Pero anak, baka mahirapan ka. Mag-aaral ka habang nagtatrabaho. Kaya ko yun, Nay. Ayoko na pong mahirapan pa kayo eh. Ang gusto ko, habang kapiling pa namin kayo, makita niyong inaayos ko na ang buhay ko. Nung makulong si Kuya George, nataon ako, Nay. Sabi ko sa sarili ko, ilalagay ko na sa tama ang buhay ko.
Happy birthday to you. Maraming salamat, James. Mark, Nay. Happy birthday po, Nay. salamat. Nay, nagpaluto po ako ng spaghetti. Ako naman po, cake. Si Eddie po ang gumawa ng juice. At ito po ang pagsasaluhan natin ngayong birthday nyo. Salamat, mga anak. Pero isa na lang ang kulang ngayong birthday ko. Ang Kuya George niyo. Tagal na rin siya nakakulong pero hindi pa rin nakakalaya. Mas masaya sana kung narito ang kuya niyo. Narito na rin po ako, Inay. Oh, Diyos ko! Happy birthday po. George! Kuya, George, anak! Ikaw nga! Nakalaya na po ako, Inay. At ngayon, handa nang magbagong buhay. Yan ang simula na muling panunumbalik ng kaligayahan ko. Dahil muli ko nakapiling ang aking mga anak. Mahirap man ang maging isang ina at ama, hindi ko yung pinagsisisihan. Dahil ngayon, nadarama ko na ang kahalagahan ko sa aking mga anak. At nasa maayos na rin silang kalagayan. Ako si Choleng, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Susan Robles sa papel na Choleng. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, marinig po ninyo ngayon ang kasaysayan ng isang kasambahay na naging tapat sa kanyang amo, subalit muntik mapahamak. Siya ay si Daleng. Anyos ako na magsimula magtrabaho ka na Sir Fausto. Ako ang naging yaya ni Noli, ang nag-iisa niyang anak. Hanggang sa makapag-asawa ako at mabiyuda, ay nanatili ako doon. Mabait naman sila pareho ni Ma'am at maayos magpasahod. Kaya lang, hating gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Naninibago po kasi ako dito kina Sir Noni, Nay. Maingay po kasi dito eh. Hindi tulad ng kina Sir Fausto. Sa bagay, tama ka, anak. Hindi ko alam. Mahilig na pala makipag-inom ng sinoli. Kahit na yung tawag niya sa akin, nagbago din eh. Oh? Ano po ibig niyo sabihin ni Nay? Dati, Yaya Daleng kung tawagin niya ako. Pero kanina, Daleng na lang kung tawagin niya ako. Ay, nagbago nga po. 6 na taon na kasi mula nang bumukod siya sa kanyang daddy at mami. Feeling ko, Nay, mahihirapan tayo dito. Anak, 5 years old lang si Noli na maging yaya niya ako. 23 years na ako sa mga magulang niya. At dahil doon, napagtapos ko ng kolehiyo ang kuya mo. At ikaw na lang ngayon ang pinag-aaral ko. Kaya anumang hirap, matitiis ko yun. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag nakatapos na ako, hindi na kayo magtatrabaho pa. Pero ngayon, habang narito tayo, hindi ko po kayo pababayaan mag-isang mahirapan. Tutulungan ko rin po kayo sa mga trabaho ninyo dito.
Kumain ka na, Noli. Luto ni Aling Daling ito. Masarap pala siya magluto. Masarap talaga siya magluto, Lulu. Kaso wala akong gana kumain. Oo nga pala. Busog ka nga pala sa batak. Yung bibig mo, marinig ka ni Daling. Pag nalaman ni Daling na bumabatak ako, di ako magsusumbong yung kay Daddy. Sip-sip niyan sa parents ko eh. Eh kasi pagpakatino ka na, para wala ka nang kinatatakutan pa. Bad trip ako dito kay Daling. Binati pa pag-uwi ko ng ating gabi. Sabi pa niya, lasing daw ako. Eh, naman ako lasing. Tumira lang kami ng tropa. Mukhang magiging problema ko nga yung babaeng yun, ah. Hindi. Kailangan makaisip ako ng paraan para mawala siya rito. Kitang-kita ko po, Nay. Humihit-hit ng drugs si Sir Noli habang nasa garden siya. Diyos ko, bata yun. Bakit siya nagkaganon? Eh siguro po, influensya na rin ng barkada. Eh, Nay, alam po kaya yun ni Sir Fausto? Malamang hindi. Dahil ko alam nilang nagdadrag si Noli. Hindi nila tayo ibibigay sa kanya. Noong araw kasi, hiningi ako na isang pinsa ni Sir. Pero hindi niya ako binigay doon dahil nagdodroga daw yun. Eh kung sasabihin niyo kay Sir Fausto yung natuklasan ko, paano naman kung i-deny niya? At kayo pa ang siraan kay Sir Fausto. Eh di kayo pa ang lalabas na masama. Hindi muna tayo magsasalita, anak. Kailangan ako ang makahuli sa kanya. Daling! Daling! Ling nga rito! Ay, Noli? Bakit? Ano nangyari? Anong ginawa mo sa polo ko? Bakit may mansa? Ha? Paano nagkaroon naman siya yan? Nilabang ko yan ng bukod. Maingat ko rin siya isinampay. Anong maingat? Ito nga may mansa. Alam mo ba kung gaano kamahal to? Pero hindi ko talaga ginawa ang sinasabi mo. O sige, kung ayaw mo umamin, bahala ka. Pero ikakaltas ko ang halaga ng polong to sa sahod mo. Nay, bakit kayo malungkot? Kalahati lang kasi yung sinahod ko. Dahil nga inawas ni Noli dito yung halaga ng polo niya na minansyahan ko raw. Sobra naman si Sir Noli. Eh, Nay, kung umalis na lang kaya tayo dito. Ha? Eh kasi halos araw-araw napupuyat kayo. Dahil kayong nag-aasikaso kapag nagiinuman si na Sir Noli. Tapos pinagbintangan pa kayo na sumira ng gamit niya. Pinabayaran pa sa inyo. Pero anak, mahirap maghanap ng amo. Napapayag na magkasama tayo. Saka isa pa, malaki kasi yung pinasasahod sa akin ni na Sir Fausto. Pero paano po kung pagbintangan na naman kayo ni Sir Noli? Ay, hindi na naman siguro mauulit yun. Kumusta naman sa bahay ko, Daling? Nagiinuman pa ba si Noli? Ay, Juan. Opo, sir eh. Laki ng ho talaga nung ipinagbago ni Sir Noli ngayon. Oh, ba't mo naman nasabi yan? Minsan ho kasi narinig ko nag-aaway ho sila ni Lulu. Oh, At doon, nasabi ni Lulu na ang tama daw ni Sir. Umaasa na lamang sa inyo at hindi na ho nagtatrabaho. ang totoo. Sinabi na yan sa akin ng kaibigan ko na boss niya. Daling, Oh, ganito ha. opo. Patuloy mong subaybayan ang aking anak, ha? At sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyayari, ha? Sir, Oh, paano kung hindi niya aminin yung mga sinabi ko?
Kung baligtarin niya, sir, baka ako pa yung lumabas na masama sa paningin niyo. Dahil siyempre, anak niyo ho siya. Sir, Diyos ko, bakit niyo biglang binuksan ang pinto? Natakot ako. Mabuti naman, hindi mo nakalimutan ang gusto ko itawag mo sa akin. Hindi yung si Daddy lang tinatawag mo, sir. Anong ginawa mo sa kwarto namin? Ha? Ba't nawala ang lotion namin ni Lulu? Sir, hindi ko kinukuha yun. Hindi ko ugali manguha ng hindi ho sa akin. Daling, 3 lang tayo rito. Dahil pinagbakasyon mo sa probinsya niyo si Fe. Sino kukuha ng lotion namin? Hindi ako magnanakaw, sir. Mahigit 20 taon na ako naninilbihan sa inyo kahit minsan walang naibintang sa akin ganyan ng mga magulang niyo. Ang mahal nun. Sir, hindi ko nga po talaga kinuha. Alam ng Diyos yan. Umalis ka na rito. Sir Rolly. Ayaw na kitang kasama. Lumayas ka na! Ano pong sabi ni Sir Fausto, Nay? Sundin ko na lamang daw yung anak niya. Parang ang ampi pa siya sa anak niya. Kahit mali naman si Noli. Malamang po, Inay. Siniraan kayo ni Noli sa daddy niya. Ang ikinasasakit ng loob ko, Nestor. Hindi isinaalang-alang ni Sir ang mahabang panahon na pagsisilbi ko sa kanila. Mas naniwala pa siya sa anak niya na magnanakaw ako. Siguro, Inay, talagang gusto ni Noli na mawala kayo doon. Para wala nang magsumbong sa daddy niya ng kanyang mga kalukuhan. Nay, yun din ang tingin ko eh. Pero naging tapat ako sa kanila. Saksi ko ang langit. So, huwag na ho kayong umiyak. Limutan nyo na yon. Dumito na lang kayo ni Pe sa probinsya. May trabaho naman ako at may maayos na sahod. Patutulungan ko na po kayo sa pag-aaral ni Pe. Gusto ko mag-part-time job, Kuya Nestor. Ikaw? Para makatulong din ako sa mga gastusin natin. Gaga ka! Ay! Aray! Aray! Oh! Bakit ka mananulog? Sino may sabi siyang itapon mo sa buko? Ha? Sino? Sino? Aray! Wala na talagang importante sa'yo kundi ang bisyo mo! Walang iya! Buti alam mo! Mas napaliligaya ako ng droga, no? Kesa sa'yo! O, di ba hiwalay na tayo? Hindi na ako makakatagal na kasama ka! O, di maghiwalay! Hindi kita kailangan! Ay! Sir Fausto! Kumusta ka na, Daling? Ay, ayos naman ho, sir. Nagtitinda ho ako ng almusal at merienda sa harap nitong bahay namin. Ang panganay ko naman, may maayos na hong trabaho. At ang bunso ko naman, nag-working student ho. Patawarin mo sana ako, ha? Dahil hindi ako naging makatwiran ng maalisin ka ni Noli. Hindi ko man lang naisip ang pagiging matapat mo sa amin ng mahabang panahon. Naku naman, sir. Kalimutan na ho natin yun. Ay, kumusta na nga ho pala sila ni Lulu? Bumalik na si Lulu sa mga magulang niya. Ho? At si Noli naman, nasa rehabilitation center. At baka makulong siya pagkatapos niyang gumaling. Diyos ko. Dahil sa kapitbahay niyang muntik na niyang mapatay. Yun ang naging bunga ng pagdadrugs niya. Tama ka. Daling, Sir? wala na kaming kasama ng ma'am mo. Maaari kayang
bumalik kang muli sa amin. Hindi na ako sumama kay Sir Fausto. Hindi na kasi pumayag ang aking mga anak. At ayoko na rin magkalayo pa kami mag-iina. Kaya na kontento na lang ako sa kung ano ang meron kami. Ngayon ay tapos na sa kolehiyo ang aking bunso. At mas nakaluluwag na ang aming kalagayan. Ako po si Daling. At ito ang aking buhay. Malaki ang kayamanan ng taong tapat. Hindi man sa lupa, naroon naman sa langit. Mga nagsiganap, si Kid Del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at Susan Robles sa papel na Daling. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang dalagang halos 2 dekadang nangulila sa kanyang ama. Siya ay si Mira. Bago pa ako ipinanganak, namatay ng papa ko. Ito ang sabi sa akin ni Mama ng mga kamag-anak namin at ng mga taong nakakakilala sa amin. Kaya ang tumayong tatay para sa akin ay ang bunsong kapatid ni Mama. Subalit, ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lilipat ka ng trabaho. Ang tagal-tagal mo na dyan sa kumpanyang yan. Tsaka maayos naman dyan ang sweldo, di ba? Mas mataas yung offer sa akin dito sa lilipatan ko, ate. Pero bago pa lang yan. Alam mo, mamaya, mabankrupt ka ganyan, lalo ka mawalan ng trabaho. Huwag ka nang umalis dito sa trabaho mo, Nelson. Alam mo, ate, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa trabaho ko dun eh. Paulit-ulit na lang, wala nang bago. Ako, Nelson, maging practical ka. Gusto mo mag-resign kasi nagsasawa ka na sa trabaho. Tapos, lilipat ka sa kumpanyang wala namang kasiguruhan. Anong klaseng desisyon yan? Mabuti sana kung bata ka pa eh. Pwede mo sa akin sabihin yan. Sa edad mong yan, abay mahirap na makahanap ng trabaho. Paano kung biglang nagsara yan, lilipatan mo? Di nga ka. Ay, Uncle Nelson! uy, Bakit abot tenga na naman yung iti mo, Mira? First honor ako! napakagaling talaga ng Mira ko. Thank you, Uncle! Kailan ang recognition nyo? Next week, Ma! Uncle, Oh, sabi mo, kapag honor student ako, ibibili mo ako ng bike. ay walang problema, kahit motor pa. Anong motor? Sa bisikleta nga, ninenervous na ako kapag sumasama yan sa iyo sa malayo. Motor pa kaya? Joke lang, ate. Pero kailan mo ako ibibili, Uncle? Pagkababa mo ng pagkababa sa stage, ibibigay ko na sa yung bago mong bike. Yes! Hi, Pa. Honor student ulit ako. Sana nandito ka. Para ikaw na yung magkakabit na medalya ko. Tapos, magpapapicture sana tayo. Mira, Ma? dati hindi ka pa natutulog. Matutulog na po. Kinakausap mo na naman ang larawan ng papa mo. Kung buhay pa si Papa, Ma, ano na kayang itsura niya ngayon? Siguro may balbas na siya.
Tapos, may salamin. Baka kalbo na rin siya kagaya ni Uncle. Hindi natin alam. Posible. Paano yun, Ma? Walang bumibisita sa kanya sa puntod niya. Kasi nandun siya sa probinsya, doon siya nailibing. Nga, wala. Siguro napakalungkot ni Papa. Sige na, matulog ka na. Sige po, Ma. Good night, Ma. Mm. Good night, Papa. Oy, Annabel. Kanina ka pa parang natutulala dyan. Bakit ba? Carmi, O ano, bakit? naalala ko lang si Gaspar. Sus, napakatagal na siyang wala. Naalala mo pa rin? Hindi ko rin maiwasang isipin minsan kung kumusta na ba siya, kung ano na ba ang tsura niya. Malamang matanda na rin yun. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na. Hindi na rin kumukontak sa akin yung kapatid niya eh. Baka patay na. Sa tingin mo? O, di ba? May riot din na nangyayari sa mga bilangguan. Paano kung bigla na lang siyang magpakita dito? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ilang araw lang, lalaya ka na, Gaspar. Oo nga, Mantinoy. Siguro, kating-kating ang pa mong maglakad palabas dito sa selda. Sa totoo lang, Mantinoy, natatakot ako. Natatakot kang lumaya? Oo. Nauunawaan kita. Ganyan din siguro ang mararamdaman ko kung mabibigyan ako ng parol ngayong taon. Baka maramdaman ko rin yung nararamdaman mo. Sa tagal nating nakabilanggo, hindi na natin alam kung paano mabuhay ng malaya. Hindi ko alam kung may buhay pa ba akong babalikan paglabas ko rito. Uy, di ba't may pamilya ka? Hindi kami kasal ng kinakasama ko, Mantinoy. Pero may anak kayo. Meron. Uy, mali mo. Inihintay ka pa rin ng pamilya mo. Mula nang malipat tayo rito, sabi ko sa kinakasama ko, huwag na niya akong bisitahin. Kaya baka paglabas ko rito, mag-isa ko na lamang nahaharapin ang panibagong buhay. Nakakapagod. Bantayan mo itong bike ko, ha. Bibili lang ako ng tubig. Sige po, Uncle. Pupunasan ko nga muna itong pawis ko. Init. Ineng, Ho? Bakit po? alam mo ba kung saan itong address na to? Patingin nga po. Doon po to sa may amin. Diretsuin niyo lang po itong kalsadang ito. Tapos may makikita kayong maliit na iskinita doon sa kaliwa. Yun, doon kayo pumasok. Marami pong bahay sa compound na yun. Salamat. Sino po bang hinahanap niyo? Baka kilala ko. Wala na. Dire-diretso na siya. Mira. Itong tubig ko. Sino ba tinatanong mo? Yun ang lalaki. Sinong lalaki? Iyan o. May hinahanap na address. Tinuro ko dun sa may compound natin. Ay, maraming salamat dito sa ulam, Carmi, ha? Kasi naisip ko, baka hindi ka na naman nagluto. Kasi linggo. Ay, oo eh. Text ko sana si Nelson para bumili na lamang ng ulam. Ay, ganun ba? O, siya sige. Aalis na ako. Ay,
Nasaan nga pala yung anak mo? Ay, ayun. Kasama ni Nelson, nagbibisikleta. Mabuti yan. Nang nakapag-ehersisyo. Oo nga, kaya lang, nag-aalala ko kapag masyadong lumalayo. Kasama naman si Nelson eh. Tiyak na hindi nun pababayaan si Mira. Para niya na rin anak si Mira. Sinabi mo pa. Kaya nga hindi na nag-asawa para daw maalagaan niya si Mira. Gusto niya lumaki yung anak ko na may tumatayong ama. Napakapalad mo sa kapatid mo na yun. Ay, siya, sige. Ako'y tutuloy na. Ay, sige. Salamat uli sa ulam. Kahit na bagay. Ihahain ko na ito sa mesa na sa ganon. Pagdating ng dalawa, kakain na lang. Ay, may naiwan yata itong si Carmi. May naiwan ka baka... Annabel, Gaspar? Nagsusuri. Napakatagal ko inilihip sa'yo. Totoo. Mira, Uncle, anong sinasabi ni Mama? makinig ka. Gusto ka namin protektahan at gusto namin lumaki ka ng maayos. Kaya namin nagawa ito. Ayaw namin na makatanggap ka ng pangungutya mula sa mga tao. Kaya minabuti namin ilihim sa iyong tungkol sa papa mo. Hindi ko kayo maintindihan eh. Mira, Mira, siya ang papa mo. Papa? Hindi ba? Patay na ang papa ko? Hindi. Buhay siya. Buhay siya, anak. anak, Buhay? Buhay ka? oo, buhay ako. Pwede ko bang hawakan ng pisngi mo? Oo, anak. Totoo nga. Hindi nga ito panaginip. Mira, anak. Maaari ba kitang yakapin? Papa! Oh, Papa! naku. Mira! Kakain na! Ma? Ma! Oh, bakit? Si Papa! Kasama na aking Nelson mo. Bakit ba? Akala ko kasi nawala na naman siya eh. Ay. Gusto mo ba talaga makasama ang papa mo? Oo, Ma. Kahit dati siyang bilanggo. Kahit dati siyang drug pusher. Mm-mm. Talaga? Kahit ano pa siya. Gusto ko kasama ko siya. Papa ko pa rin naman siya kahit ano o sino man siya. Hindi na yun magbabago. Wala nang bata ako. Hanggang ngayon. Araw-araw ko siyang kinakausap. Pinlarawan niya. Kahit wala siya. Pakiramdam ko, kasama ko pa rin siya. Pagkakaiba nga lang ngayon. Kasi nakikita ko siyang gumagalaw. Humihinga. Nagsasalita. Napakabuti mo, anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. Salamat, Ma. Dahil hinayaan mong malaman ko ang totoo. At makilala ko ang totoo kong ama. Kung sa iba, masakit malaman ang katotohanan. Para sa akin, napakasayang malaman na buhay pa ang totoo kong ama. Nang panahong yun, pakiramdam ko,
nahanap ko ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao. Ako po si Mira, at ito ang aking buhay. Madalas, masakit tanggapin ang katotohanan. Ngunit, wika nga sa kasabihan, the truth will set you free. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Mira. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kwento ang inyong maririnig at kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Clara. Labing-anim na taong gulang pa lang ako, ay naging kasambahay na ako. Ako kasi ang panganay sa aming magkakapatid, at siyang naging katuwang ni inay nang pumanaw si itay. Dahil sa trabaho ko, nakatapos ng kolehiyo ang dalawa kong kapatid. Marami na ako naging amo, mga mababait naman, kaya lang sila yung sa abroad na nanirahan. Kaya nitong huli ay napunta ako kina Ma'am Elenita. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Clara, ayos na ba sa'yo ang silid mong to? Opo, Ma'am. Ang ganda nga po eh. Salamat po. Buti naman nagustuhan mo. Kaibigan ng kapatid kong si Jimmy ang pinsan mo si Kaloy. Kaya naman ayoko mapahiya sa kanya. Ako rin po, Ma'am. Ayoko po mapahiya sa inyo. Ayoko po masira ang tiwala ninyo sa pinsan ko. Lalo na, kaibigan pala siya ng kapatid ninyo. Magkakasundo tayo kung ganon. May itatanong lang po sana ako, Ma'am. Ano yun? Yung babae po sa sala, kamag-anak niyo po ba siya? Hindi. Yan si Neneng. Katulong din siya rito. Mahigit 100 taon na. Katulong din pala. Bakit ang sama kung makatingin? Clara, pagkatapos mo maglaba at magplancha, magluto ka ha? Bakit, Neneng? Di ba paglilinis ng bahay at pagluluto ang toka mo rito? Ay, buisit na to. Nagtatanong pa. Ano? Para naman matikman namin yung luto mo. Malay mo, sumama ang pakiramdam ko o di alam ko nang may magluluto para kina Sir at Ma'am. O, sige. At saka Clara, dapat kung anong iutos ko sa'yo ha, dapat sumunod ka na lang. Huwag ka na maraming tanong. Kasi, mas matagal na ako dito sa'yo. Tawag niyo raw po ako, Sir Teddy. Oo, Clara. Masarap ka palang magluto. Nagustuhan namin ni Elenita ang luto mo kanina. Salamat po. Gusto ko sana, sa'yo na rin ipagawa ang pagluluto mula ngayon. Ho? Oh, ba't nagulat ka? Hindi naman mahirap yun, di ba? Madali lang naman yun. Mas mahirap pa rin ang maglinis itong bahay dahil malaki ito. Kaya ikaw na lang ang magluto para naman gumaan ang trabaho ni Neneng. Opo, sir. Saka, kapag may iniutos si Neneng sa'yo, sundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ay, salamat
salamat. Nakatapos din ako ng mga trabaho ko. Si Neneng naman kasi, umaabuso. Inutusan pa ako maglinis ng bahay samantalang trabaho naman niya yun. Mimihasa, porket inaayaw na siya ng amo naming lalaki. Mukhang siya magiging problema ko rito ah. Si Ma'am Elenita naman mabait eh. Pahinga na nga lang sa kwarto ko. Baka makita pa ako dito ni Neneng. Utusan na naman ako. Aba, ano itong natatanong ko sa bintana? Si Neneng? At si Sir Teddy? Naghahalikan sa garden? Oh, Diyos ko. May relasyon sila. Kaya pala ang lakas ng loob ni Neneng na tratuhin ako ng hindi maganda dahil may relasyon sila ni Sir Teddy. Uy, kawawa naman si Ma'am Elenita. May kapansana na nga. Niloloko pa nila. Tiyak na magagalit ang kaibigan ko kapag nalamang pinagtataksila ni Teddy si Elenita. Mahal na mahal ni Jimmy ate niya, Clara. Nasaan ba siya? Alam mo sa kalagayan ng ate niya? Dapat narito siya eh. Ilang taon na siyang nasa abroad na nagtatrabaho. Pero pauwi na siya. Tatawagan ko siya para malaman niyang lahat. Teka, paano naman ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Ma'am Elenita ang lahat? Huwag na. Kasi baka hindi ka paniwalaan ni Elenita eh. Laban sa kanila. Pero, bantayan mong mabuti si Elenita. Para kung makaisip sila ng masama laban sa kanya, matulungan natin siya. Ang sarap mo talaga magluto, Clara. Ay, ang dami ko nakain. Mabuti naman po, ma'am. At nagugustuhan ninyo yung mga luto ko. Ang totoo niyan, mas masarap ka magluto kay Neneng. Mas masipag ka pa. Eh, siya kasi tamad. Alam niyo po yun, ma'am? Oo. Alam ko rin na madalas niya ipagawa sa'yo yung mga trabaho niya. Tagal ko na nga siyang gustong paalisin eh. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Nagustuhan niyo ba ng pamangkin ko ang pasalubong ko, ate? Ay, oo, Jimmy. Oo. Tuwan-tuwa nga si Tenny. Pero, mas natutuwa ako. Dahil ngayon narito ka na. May kakampi na kami ng anak ko. Ate? Si Teddy. Patagal niya na ako pinagtataksilan. Siguro dahil hindi ko na siya mapaligaya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling sa pagka-paralyze ko. At ang lalo pang masakit sa akin, pati katulong namin si Neneng, pinatulan niya. Alam mo na pala ang tungkol doon. Alam mo rin? Paano mo nalaman? Elenita, ano ibig sabihin nito? Bakit sabi ni Clara, ipina-empake mo sa kanya ang lahat ng mga gamit ko? Dahil ito na ang huli sa dali mo sa pamamahay ko, Teddy. Pagkatapos ng pag-uusap natin, lalayas ka na. Ano? Ako pinalalayas mo? Wala akong alam na kasalanan ko sa'yo. Taksil ka! Maraming beses mo ako niloko. Pero nagpasensya ako dahil gusto ko manatiling buo ang ating pamilya. Kaso hindi ka naman nagbago. Pati si Neneng, pinatulan mo. Hindi totoo yan. Narito sa cellphone ko.
Nariyan ang lahat ng larawan nyo. Kaya hindi ka na makapagsisinungaling. Napakasama mo, Teddy. Nagawa mo pa ito sa panahong higit kang kailangan ng kapatid ko. Elenita, patawarin mo ako. Natukso lang ako. Dahil na rin sa pagkukulang mo sa akin. Gago! Kahit ano pa sabihin mo, wala ka na sa katwiran. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. Lumayas ka na. Isama mo na yung katulong na kabit mo. Hindi na kita kailangan. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, Clara, ha? Sa pagprotekta mo sa amin ng anak ko. Lalo na nung wala pa rito sa bansa si Jimmy. Amo ko po kayo, ma'am. At mabait pa. May kapansanan na nga kayo. Lulukuhin pa. Kaya naawa po ako sa inyo. Matagal nang alam ni ating lahat. Talagang hinintay lang niyang makauwi ako rito. Sinayang na lalaking iyon ang pagmamahal at pagtulong ko sa kanya para umasenso. Makakalimutan mo rin siya, ate. Ang mahalaga, malaya ka na ngayon sa kanya at hindi ka na niya masasaktan. Tama po si Sir Jimmy, ma'am. Clara, pwede bang mula ngayon, ate na lang ang itawag mo sa akin? Kasi dahil sa kabutihan mo, hindi na iba ang turing ko sa'yo. Po? Oo nga naman, Clara. Sa akin naman, Jimmy na lang itawag mo. Total, ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo eh. Kayo ang bahala. Ate Elenita, Jimmy. Jimmy, mukhang may tama ka sa pinsan ko, ah. Uy, kanoy naman. Bakit mo itinatanong kung may nobyo na siya? Kung sakali bang ligawan ko siya, Oh, tututol ka? nakita mo na. Di umamin ka rin. Bakit naman ako tututol? Jimmy, kaibigan kita. Alam kong hindi mapapahamak sa yung pinsan ko. Kung gusto mo, ilalakad pa kita sa kanya eh. Kahit naman hindi mo gawin yun, handa akong patunayan kay Clara na tapat ang hangarin ko sa kanya. Pero siyempre, mas matutuwa ako kung tutulungan mo ako. Napakaligaya ko, Clara. Dahil nakatitiyak ako na magiging isang mabuting kapiyak ang aking pinakasalan. Lalo akong maligaya, Jimmy. Dahil tinanggap mo ko. Kahit katulong lang ako. Hindi hadlang sa pag-ibig ang pagkakaiba ng kalagayan sa buhay ng dalawang nagmamahalan. Akalain ko bang sa haba ng panahon ng pagiging katulong ko, kapatid pala ng amo ko ang mapapangasawa ko. Ang aking Mr. Right. Isa na ang anak namin ni Jimmy. Sina Ate Elenita naman, kasama pa rin namin. Nakakalakad na siya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Clara, at ito ang aking buhay.
Lahat ng kaapihan ay may katapat na katarungan at ang lahat ng kabutihan ay may gantimpalang nakalaan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Clara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.